Magandang araw mga kayayam. Andito na naman po tayo sa ating Yayam sa Editorial. Bago yan, nakikiusap po ako sa inyo na i-follow niyo po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Ngayon, ang titulo po ng ating editorial ay We Will Get Through This. Hindi madali ang panahon ngayon. Hindi stable ang presyo ng fuel. Tumataas ang bilihin. Yung mga basic na pangangailangan, mas ramdam na sa bulsa. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang tanong araw-araw hindi na paano mag-ipon, kundi paano maitatawid ang araw na ito. Sa ganitong sitwasyon, madali talagang ma-focus sa frustration. Madaling makinig sa pinakamalakas na boses. Madaling madala sa ingay ng sisihan, politika at walang katapusang komentary mula sa mga taong parang reklamo lang ang ambag. Puro grandstanding at paulit-ulit na galit. Pero lampas sa ingay na yan, may mas tahimik pero mas mahalagang realidad. Karamihan sa mga Pilipino hindi nakikipag-away online. Karamihan nagtatrabaho, nag-a-adjust, nagsasakripisyo at gumagawa ng paraan para makaraos. At higit sa lahat, nagtutulungan. Dito talaga nakikita ang tunay nating lakas. Hindi sa perfect na sistema o ideal na kondisyon, kundi sa kakayahan ng ordinaryong Pilipino na magsama-sama kapag nahihirapan na ang lahat. Yung simpleng bagay, nagbabahagi ng pagkain, nangungumusta sa kapitbahay, pinagkakasya kung anong meron para may maibigay sa iba. Tawagin mo mang luma o tradisyonal, ito ang bayanihan. At baka ito na ang tamang panahon para ibalik ito. Hindi bilang slogan, kundi bilang araw-araw na gawain. Kung kailangan magtanim ng komunidad, magtanim. Kung kaya mag-share ng pagkain ng pamilya, mag-share. Kung may sobra, kahit gaano kalit, ipasa sa iba. Hindi natin kailangang magbangayan tungkol sa politika ngayon. Hindi natin kailangan magdesisyon agad kung sino ang iboboto sa 2028. Mas simple at mas urgent ang kailangan ngayon. Maging present. Maging handang tumulong. Maging bayani sa praktikal na paraan. Bilang Pilipino sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, sa maliit mong komunidad. Dahil ang pag-survive sa ganitong panahon, hindi lang tungkol sa kita, tungkol ito sa pagkakaisa. Napagdaanan na natin ito dati, sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang panahon. Naranasan na ng bansa ang kolonisasyon, digmaan, pagbagsak na ekonomiya, at political instability. Hindi naging madali ang mga panahon yun. Sa totoo lang, mas mabigat pa kaysa sa hinaharap natin ngayon. Pero nalampasan natin. Hindi dahil madali, kundi dahil natuto tayong magtiis at lumaban ng magkakasama. Nandyan pa rin ang tibay na yan. Hindi yan nawawala. Kailangan lang maalala, isabuhay at ipasa sa iba. Kaya habang may ilan na pinipiling magkalat ng takot, galit, maling impormasyon, piliin naman natin ang mas makabuluhan, tulong, kooperasyon, komunidad, tahimik na lakas. Dahil sa dulo, ang krisis hindi lang pagsubok sa gobyerno, pagsubok din ito sa mamamayan. At kung pagbabasihan ng kasaysayan, hindi lang basta makakasurvive ang Pilipino. Malalampasan natin ito, magkakasama. Yan po ang ating editorial ngayong araw. Sana nagustuhan nyo. Kung meron po kayong komento o suhestyon, pakilagay lang po sa comment section ng post na ito. At bago ako magtapos, paki-follow po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Hanggang sa muli po mga kayayam. Bye!